Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. 8 pulis na botas, iniimbestigahan sa umano'y torture sa murder suspects. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Nasa hot water ngayon ang 8 pulis na botas na inareklamo ng pananakit sa ilang suspect sa kasong murder. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng Philippine National Police, sinampahan sila ng complaint sa Internal Affairs Service o IAS nitong 20 na Nobyembre. 2 ang complainant sa 8 akusadong pawang mga non-commissioned officers, 4 ang staff sergeant, 1 master sergeant, 1 corporal at 2 patrolman. Batay sa kanilang abogadong si Attorney Sid Endesa, pilit na pinaamin ang mga nagreklamo hinggil sa shooting incident na nangyari noong 3 ng Nobyembre. Nagtamo pa raw ng sugat sa katawan ng mga biktima dahil sa inabot na pambubugbog. Kaya may po ay kausap nila yung abogado ng mga complainant at yung 8 pulis na nabanggit ngayon sa police station sa binibigay po sila kaugnay ng mga pinal na kaso sa kanila. At ito po ay within the day action ng po ng chief of police kung ano po action taken na gagawin po nila. Di mo sabi nila, sasagutin nila yung mga complaint. Nagsalita ng nabotas pulis at itinanggi ang tinawag nitong harassment lamang sa kanilang hanay. Pero sabi ni PNP IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay, gumugulong ng motu proprio investigation at kanilang sineseryoso ang naturang sumbong. Hindi pa naman daw naglalabas ng sinumpang salaysay ang mga complainant dahil sa takot sa seguridad habang nakadetine sa pulisya. Umaharap ang mga pulis sa reklamong grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct unbecoming of a police officer at paglabag sa Anti-Torture Act. Mula rito sa Campo Crame, para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, grupo ng mga negosyante, nanawagan ng mandatory lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ay nanawagan ng grupo ng mga negosyante sa bansa ng mandatory lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa grupo, sa nasabing paraan ay makikita kung naayon ang kanilang pamumuhay sa mga idineklara nilang yaman. Dahil hindi rin sapat ang desisyon ng Ombudsman, na maaring makita ng publiko ang mga statements of assets, liabilities, and net worth ng public officials ay hindi ito sapat para sa tinatawag nilang transparency. Umaasa sila na kapag napatunayan sa lifestyle check na mayroong anomalya, ay dapat imbestigahan ito ng mga kinauukulan. Sa Showbiz Spotted, celebrity couple Loisa Andalio at Ronnie Alonte, ikinasal na. Ito'y kinasal na ang celebrity couple na sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte. Sa social media account ng aktor, ay nagpost ito ng larawan ng kanilang pag-iisang dibdib. Hindi na ito nagbigay ng ibang detalye kung saan at kailan nangyari ang kasal. I-repost ng aktres ang post ng aktor kung saan pinasalamatan nito ang mga dumalo at tumulong para sa kanilang kasal. Magugunitang nitong November 22 nang isinapubliko ng aktres ang engagement nila ng nobyo, habang nitong November 26 kasabay ng kanilang 9th anniversary ay ibinahagi ng aktor ang ginawa niyang proposal. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga kaibigan at kapwa-artista, matapos na mabalitaan ang pag-iisang dibdib ng dalawa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.